Good morning. 6 a.m. na ng 6 a.m. na. 6 a.m. na at bumangon kami ng maaga para mag-prepare. Kasi meron akong binuhok na tour na tatagal siya ng 12 to 13 hours. Medyo malayo yung pupuntahan kaya bumangon kami ng maaga kasi sabi ng driver 6:25 or 6:30 kami susunduin. So para mas maaga, naka-ready na kami. Siya na lang yung inaantay namin. Nagsuot akong tatlong patong kasi ini-expect ko na malamig. Kasi yung dumating kami dito, mas malamig dito kumpara sa Sydney. Kaya, who knows? So, abangan nyo. Eto na nga ang pangalawang araw namin dito sa Melbourne at para di na ako mahirapan sa pag-search sa Google kung saan magandang pumunta at para sulit naman yung bakasyon namin ay nag-book na lang ako ng tour. Ang kagandahan sa nakuha ko ay pipick upin ka talaga kung saan kang hotel. Pero syempre, kung anong sinabing oras ng pick up, dapat ready ka. Bawal ang Filipino time. Bali $126 yung per head yung singil sa tour. Makalipas ang mahigit isang oras sa biyahe ay nag-stop over muna kami sa isang cafe na nadaanan namin para magkape at mag-almusal. Nag-order lang ako ng ham and egg sandwich kasi wala naman tapsilog o kaya kahit kanin man lang. Tamang malagyan lang ang tiyan. Di naman tumagal ay umalis din kami agad para pumunta sa unang destination namin. Pero huminto muna kami sa arko na may nakasulat na Great Ocean Road. Karamihan ng mga turista humihinto talaga dito para mag-picture taking, pang my day o pang-upload sa Instagram at Facebook. Makalipas ang mahigit kumulang isang oras sa biyahe ay nakarating din kami sa una naming destination na tinatawag na 12 Apostles, isang kilalang tourist spot sa Victoria malapit sa Melbourne. Ito ay mga limestone rock formation na nabuo milyong taon ang nakalipas dahil sa pagguho ng mga cliffs mula sa dagat. Kahit na tinatawag itong 12 Apostles, 8 na lang ang natitira ngayon dahil gumuho ang ilan sa paglipas ng panahon. Isa ito sa mga Instagrammable na lugar dito sa Australia. Pagkatapos namin sa 12 Apostles ay pumunta na kami sa pangalawang destination namin kundi sa Shipwreck Coast at sa Moonton-Bird Island. Alam nyo ba na ang Shipwreck Coast ay tinatawag rin na Graveyard of Ships dahil mahigit 700 na barko ang lumubog dito noong 1800. Isa sa pinakakilalang trahedya ay ang Lockard Shipwreck noong 1878 na galing sa England. Sa kasamang palad, bumangga ito sa batuhan nung padaong na ang barko at sa 54 na sakay sa barko, 2 lamang ang nakaligtas na parehong teenager. Sa Moonton-Bird Island naman, tuwing Marso hanggang Abril, libu-libong Moonton birds ang sabay-sabay na lumilipad papuntang north. At isa ito sa pinakamalaking bird migration sa buong mundo. Kung mahilig ka sa history at nature, siguradong magugustuhan mo at mag-e-enjoy ka sa lugar na to. Papunta na kami sa sunod naming destinasyon pero may mga nadaanan lang kami kaya Huminto muna kami kasi meron kami nakitang koala. Dati sa zoo lang ako nakakita ng koala, ngayon so wild na. And buti na lang meron akong nakita na super lapit. Yan. Ang koala ay matatagpuan lang dito sa Australia. Cute at cuddly pero wag magpaloko dahil may mga matutulis silang kuko at malakas ang kapit sa mga puno. Hindi sila umiinom ng maraming tubig. Katunayan, ang salitang koala ay ibig sabihin ay hindi umiinom. Libangan nila ang matulog dahil mahigit 20 hours lang naman sila matulog sa isang araw at ang kanilang pagkain ay dahon ng eucalyptus na medyo lason sa ibang hayop pero kaya nila itong tunawin. Ganda dito para kasi At dahil tanghali na rin kaya huminto muna kami sa mga kainan. Di ko lang maalala kung anong pangalan ng lugar. Habang nagpapark yung driver ay may naispatan agad ako na Chinese resto na sigurado akong meron kanin. Kasi talagang hanap na ng tiyan ko ang kanin. Bali yang chow lang ang binanatan ko at yung parang pares pero Chinese version. Pagkatapos namin kumain, di na kami tumagal ay umalis din agad kami. Coastal road trip naman kami at sobrang ganda ng view. Talaga nga naman nakaka-relax. Yung daan pala dito parang papunta lang ng Baguio kasi bukod sa matirik ay pasigsag din yung kalsada. Bali papunta naman kami sa Teddy's Lookout. Isa sa mga pinaka nakakamanghang tanawin sa Great Ocean Road ay matatagpuan dito sa Teddy's Lookout. Makikita mo ang napakagandang view ng Southern Ocean, ang matarik na bangin at ang kurbadang kalsada.
Perfect ito para sa mahilig sa nature at mag-picture taking. Pagkatapos ay pumunta naman kami sa isang chocolate factory na kung saan ay marami kang pagpipilian ng mga chocolates. Iba't ibang hugis, disenyo, flavor ang pwede mong bilhin at higit sa lahat, medyo mas mura dito bumili. Sikat rin yung ice cream nila dito pero di na kami bumili. At ang huli naming pinuntan ay ang Winky Pop na kung saan ito ay isang surfing spot dito. Kahit nga sobrang lamig ng panahon ay may makikita ka pa rin na nagsusurf. Di bali ng malamig basta makapag-surf lang. Yan ang motto nila. Yung mga sumunod ay di ko na nabidyohan dahil nakatulog na si Mayor. Gabi na nang makabalik kami ng Melbourne kaya inabot na naman ako ng gutom hanggang sa bigla ko naisip na mag-ramen. Kaya napadpad kami dito sa isang pinakamasarap na ramen na nakainan ko dito sa Australia. Kaya sa mga Pinoy dyan na nasa Melbourne, try nyong puntahan ang Izakaya Domo. Sobrang sarap ng ramen nila at talagang sulit yung bayad nyo. Hindi ako sa nagpro-promote pero talagang nagustuhan ko yung ramen nila. Swabing swabe. Mula sa city ay naglakad na lang kami papunta sa hotel. At pagdating namin sa hotel, ayun, bagsak agad sa higaan. Good morning na naman. Tayo mag-ready dahil kakain tayo ng ng almusal dun sa baba. Kasi medyo nagutom. Pero madalas din naman ako nag-breakfast. Talagang nakaka-excite lang yung buffet. So, tara. Kahit antok pa ako ay bumangon na ako dahil sayang naman yung binayad ko kung di ko pupuntahan yung breakfast buffet ng hotel. Lalo na, mahilig pa naman ako sa mga buffet. Pagdating namin ng restaurant ay di na kami nagpahuli dahil meron lang kaming 1 oras para kumain. Kaya, para makarami ay agad na kaming umatake sa mga pagkain. Maraming pagpipilian pero ako, ang kinuha ko lang ay 1 pirasong croissant dahil wala naman kanin dito. Tapos yung mga paborito ko katulad ng mushroom, sausage, bacon at yung omelette. Pagkatapos ko makakuha ng mga gusto ko ay agad na akong pumunta sa lamesa namin para simulan na ang paghahatol. Akala ko nga makaka 2 rounds ako pero isa lang pala ang kaya ko. Kaya pumunta na lang ako sa mga prutasan at kumuha lang ako ng melon, pakwan, grapes at yung honeydew melon. Kunti lang ang kinuha ko dahil nabusog ako agad. Pero na-enjoy ko naman kahit papano yung mga pagkain nila dito. Solve na naman si Mayor. Balik tayo sa room para matulog ulit ng saglit. Kasi mamaya balik na naman kami sa Sydney. Tapos bukas back to work. Ganun talagang buhay. Pero balanse. Trabaho at buhay. Balanse lang. Makalipas ang ilang oras ay nag-check out na rin kami dahil nga 11 AM yung check out dito sa hotel namin. Kaya naglakad-lakad na lang muna kami at bumili ng collection ko. Walang iba kundi ang rep magnet na simula nung nagbabarko pa ako ay yun na talaga ang collection ko. Bago pala kami pumunta ng airport, naisipan ko na kumain na muna ng tanghalian. Kasi mas mahal ang pagkain sa aeroplano, lalo na di ko naman sinali ang meal nung nagbook ako ng flight. Napadpad kami sa Pepper Lunch na kung saan ay nag-order ako ng steak dahil medyo mura naman at 1 cup ng kanin. Pagkatapos namin kumain ay pumunta na kami sa terminal ng Skybus papunta ng Avalon Airport na di naman tumagal ay umalis din agad. Mga 45 minutes pa rin yung biyahe mula CBD papuntang airport. Napakabilis lang ng 3 araw lalo na kung nag-e-enjoy ka talaga. Sa mga nagtatanong kung magkano nagastos ko, $130 return ticket sa aeroplano, $669 for 2 nights sa hotel, $126 sa tour, $150 sa food, $20 sa transpo around Melbourne, at $100 sa mga anik-anik. $1,195 din yung total na nagastos ko. Kayo na lang mag-convert sa peso kung magkano. Yun, tapos na ang maliligayang araw at nakababa na kami ng aeroplano. Tapos papunta na kami dun sa sa train para makauwi na ng bahay dahil bukas back to work na naman tayo.
Pero ang kagandahan kasi lasap ko yung work-life balance. Dati sa barko walang ganyan. Ngayon, sa pakiramdam. Tapos na yung pagpapanggap. Back to reality na. Si Kusinerong Mayor. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Kung nakaabot ka dito, i-comment mo naman kung saan ka ngayon para alam ko kung saan nakaabot tong video na to, yung content ko. So muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, na nagsasabing mag-enjoy din kahit paminsan-minsan. Paalam! Kusinerong Mayor ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.